for your questions. Hi, good morning po mga Kongs. Two session days na lang, Holy Week break na ng Kamara. So my question is for Congressman Garin but others can also answer. Ano-ano po kaya yung planong ipasa ng Kamara? And kasi sa Senate naman po, sabi naman ni Senator Angara, sila daw magpo-focus sila sa LEDAC bills at sadi yung made-defer muna yung discussions on economic amendments until mag-resume ang session sa April 29. May I also get your thoughts on this po? I believe we have two or three urgent matters that has to be tackled in relation to LEDAC priorities. And we would submit to the majority, pero alam naman ng lahat na natapos natin on second reading yung RBH 7 or the Economic Chacha. Most probably in the next 2 days, we'll be able to finish it on third reading. And well, I do respect the Senate na ipapagpaliban muna yung Econ Chacha, uunahin yung LEDA. This brings us to the issue of ano ba ang priority? Kasi sa pananaw ng Kongreso, priority lahat ng LEDA plus the Econ Chacha. Kasi bawat araw, bawat minuto, bawat buwan at magiging taon yan at aabutan niya ng eleksyon that we are going to delay economic chacha, lalo natin pinapabagal ang pag-unlad ng Pilipinas. So, I still have hope in the Senate na alam ko naman mga hardworking naman silang lahat, magdo-double time sila na unahin talaga yung napaka-importanteng panukalang batas na ito. Dahil hindi ito para sa aming mga politiko. This is a very important step that we need to take boldly as a legacy to our children's children. Yeah, can I add to that? Sa Kongreso kasi, even if it's a break, committee hearings continue. Lalong-lalo na kapag ito ay may impact kay Juan at kay Maria de la Cruz. So, I'm still very hopeful that Senate will stick to its word na itatakal nila ang RBH 6, which is the counterpart of RBH 7, o yung tinatawag nating economic chacha, ang batas na magbibigay ng flexibility sa dekahon nating konstitusyon para magkaroon ng daan na umakto agad-agad ang Kongreso at Senado sa bawat problema ng taong bayan. Uulitin natin, ang panukalang batas na ito is all about flexibility. Nakakahon tayo ngayon, hindi ka makagalaw. Parang kumbaga wala pang cellphone sa panahon na ginawa yon, wala pang data, wala pang IT, marami ang wala dati na yun ang naging basehan ng batas natin. We are very restricted, nakakahon tayo, hindi siya flexible. And if we fail to give that flexibility, at ulitin natin ha, hindi ibig sabihin na kapag ipinasang economic chacha, agad-agad magbabago ito. Dadaan ito ng plebisito kung saan ang taong bayan ang maghuhusga. Kapag ito ay naaprubaran ng mayorya ng Pilipino sa pamamagitan ng plebisito, Congress and Senate will now take it one by one, providing a stepping stone. Kunyari, pag-usapan natin yung edukasyon, may eksperto tayo dito, pag-usapan natin yung public utilities, pag-usapan natin yung logistics, transport sector, isa-isa yang itatakal ng Senado at ng Kongreso sa paraan ng legislation. So hindi totoo na mawawalan ng kamay ang gobyerno dito. So now we go back. Is it an urgent matter? Is it a need? Klarong-klaro naman po na talagang kailangan ito ng taong bayan. Kasi habang pinapatagal natin na ipasa ang RBH 6, ay lalo nating sinasabing magtiis ang mga Pilipino sa mahal ng bilihin. Bakit ito nagiging mahal? Dahil hindi tayo nagpapapasok ng logistics sa Pilipinas. At ano ang impact nito? Lahat ng bagay-bagay na galing sa ibang bansa, na raw material ng ating pangangailangan or finished product na kailangan natin, pagkain man ito, bahay man ito, damit man ito sa araw-araw nating pangangailangan, ang pag-ikot niya sa Pilipinas is triple the cost. Kaya handed down yan. Ito yung isang pangunahing tinutugunan ng chacha, ng economic chacha. Buksan ang Pilipinas, tanggalin ang dekahon, make it
flexible. Flexible for what? Para kapag may problema, aksyon agad ang gobyerno. So I really can't see the logic why Senate is delaying this matter. Because the primary responsibility of Senate and Congress is to work hard, work double time, regardless of schedule. Kasi utang natin sa taong bayan ang ating obligasyon. Ito. Okay. Going back to economic chacha, may we know the plan B of the House of Representatives? Kasi mukha yatang yung window of opportunity ay papasaran na kasi kahit na sa inyo po sa mababang kapulungan ng Kongreso, mailusot nyo man yung RBH number 7, pero yung sa Senado mukhang ang priority nila lahat yung LEDAC na kung saan deficit sila. So what will happen if and when na mabigo ang Senado on or before the SONA maaprubahan ang RBH 7? May sinabi si Majority Leader, pag tinapos ninyo yung RBH 7, diretso na sa COMELEC, pero sigurado mayroong legal questions. Let me just put the statement of the majority leader categorically, no? Kasi ang ibig niya namang sabihin, pag natapos yung RBH 7 ay idiretso sa COMELEC, he was actually referring to Senate as staying true to its words. Yung paninindigan nila, yung sinasabi nila kapag nagmi-meeting ang liderato ng Senado at ang liderato ng Kongreso, kung saan sinabi na by March, tatapusin nila yung RBH 6. So the House is geared towards adopting the Senate version. Although kulang yon, that's a lot better than nothing. So yan yung intention ng ating majority leader. Plan B, as of now, wala kaming alam na plan B kasi sa pagkakaintindi namin, naniniwala pa rin kami na sincero ang Senado sa kanilang tungkulin sa taong bayan. Maybe what is best to discuss now is kung ayaw nilang talakayin ang RBH 6, bakit? And I believe it's best to call a spade a spade. Kung ayaw, sabihin nila. Kung gusto naman, edi pag-usapan. Because mahirap yung sinasabi mong okay, pag-uusapan, pero ayaw naman. We really have to be very transparent to our people because we need the people to know what is in there for their future. Tama. Personally, alam ko walang plan B, pero kung ako yung tatanungin nyo, we really need the people's initiative. Kung ang ginagawa natin ay hindi totoong tsa-tsa, atras abante kasi, di ba? So we move a few steps forward, we move several steps backward. Ang tingin ko merong iba na mga nagdadasal lang na makalimutan yung usaping economic tsa-tsa pagdating ng kampanya. But Congress, me personally, ang Kongreso, hindi yan papayagan. Kung hindi man kayanin ng Kongreso, let the people judge our government officials. Correct. But it's really best that Congress that Senate stick to its commitment of tackling RBH 6 within the month of March. Kaya, yun, ulitin ko ha, walang plan B sa pagkakaalam namin. Pero ako, personal ko lang na pananaw yan. Kung talagang ayaw ng Senadong gumalaw, let's give it to the people. Ibalik natin sa people's initiative dahil kami at ang mga senador, pareho kaming wala dito kapag wala ang boses ng taong bayan. We would like to Ma'am, acknowledge the okay. presence of Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Yes. Ma'am Janet, just one last point na lang from my end. So is it safe to say now with regards to the situation on the economic chacha with the mabagal na aksyon ng Senado, is it safe to say that the House of Representatives is hope against hope tayo? We're still hopeful, no? And
I might be wrong, but the reason that the Senate is taking it with a slow stride, baka tinitingnan nila kung naiintindihan na ba talaga ng taong bayan yung tunay na kapakanan ng economic chacha. Because when the members of Congress during the committee deliberation as a committee of the whole started deliberating, marami ang nakarinig, marami ang nakaintindi, at pakonti-konti bububukas yung isipan ng taong bayan sa economic chacha. I believe this is the trigger that Senate is waiting. Kasi nga politically, they will always side by what is popular. And that is something that we respect. Kaya nga, kung talakayin ng Senado yon, kami naman dito sa Kongreso ay lalabas sa aming mga distrito para ipaunawa sa taong bayan na yung economic chacha ay hindi pamulitika. Ang economic chacha ay pagbukas ng dekahon na konstitusyon para maging flexible. Ano po ba ang flexibility? Kapag may problema ang taong bayan, action agad ang gobyerno. Yan lang ang gusto ng economic chacha. And I will pray every day that Senate takes away that fear. Kasi as of this point of time, I still cannot hear their exact reasons why they are not tackling RBH 6. Siguro, isang-isa na lang. Since nabanggit po ninyo yung reaction po ninyo doon sa image ng Pilipinas during the past administration with regards doon sa fight against illegal drugs, yung Tokang, yung nagbigay ng masamang imahe sa atin compare ngayon sa Marcos administration na medyo okay, kaya pala na hindi daanin sa marahas o kaya magkaroon ng human rights violations.